is real, pero dapat huwag pa rin kalimutan mag-chill. Magpalamig sa classic Pinoy cool panghimagas na halo-halo. Alamin po natin ang presyo sa mga sangkap na yan sa Farmers Market sa Quezon City with our very own Yora. Mami Chiki, ano po ang pwedeng mabili dyan? Alam mo, Angela, nauna na ako sa inyo. Eto, na-ambush ko si Ma'am Ding Morada, isang profesora na naghahanap ng pampalamig. Tama, Ma'am? Pampalamig ba ito? So, namili na tayo ng... po. Sige, parang 1 kilo ng sago, tapos sugar and langka. Saging na saba. Ayun. So, ang tawag nyo is, ano sabi nyo, Sabaconyelo. Sabaconyelo. Ito ang paborito ng mga bata. So, paano ang luto niyan? So, yung sugar in-milk. Sa chop na saging Na saging, saba. tapos Pagka na-boil na, ay yung at least yung ano naman po, ito small pieces. Tapos pag na-boil na yung saging, cook na, you drop this sago, and then you put the... Ready na, nandito. Ma'am, magkano lahat ito? Ay, magkano? Ay, tatanong muna natin. Sige, ma'am. Babalik ko na sa inyo to para makapag-shopping na kayo. Thank you. Ayan, kasama ko na si Heidi. Dito, syempre, kaya Heidi Agueto nagsha-shopping si Ma'am Ling, isang suki. So, ganun po. Ang lakaran ngayon, puro yung mga malalamig na panghimagas, na pangmerienda. Hindi ba, Ma'am Heidi? Yes po. Dito, pakita natin. Kung kayo ay naghahanap ng mga panghalo-halo, nandito lahat ng kailangan. Dali, kalapit kayo dito. So, nandito na lahat ng kailangan ninyo mula sa mga crops na minamatamis at saka yung saba. Ano pa yung mga masangkap na nandito? Sago, ma'am. Sago, kamote, gulaman, nata. So, pwede yung halo-halong malamig na yelo, pero pwede rin yung ginatan, syempre, di ba? Yes po. Daanan natin, ma'am, yung mga presyuhan. Ang balita ko, matagal nang hindi nagpapalit ang presyo ng mga sangkap ng halo-halo. Yes, ma'am. Mula pa noong mga pandemic. Yes po. So, steady siya ngayon. Yes so, po. pati yung mga gatas, nandito na kayo. Yung nandito na. Yung mga small na evap, nasa 25 pesos po yan Yes, per ma'am. can. Yung big, nasa 40. Yes. At ang kondensada naman, nasa 40 yung small. At nasa 80 yung big. Mas mahal ng konti. Yes, ma'am. Yung big, ano. Tapos ito nga, inatali ko. Pakita natin, isang bote pong ganyan ay nasa 70 pesos per bottle. Mas mahal po ba yung red o kaya yung green? The same price The lang, same ma'am. price. Walang kinalaman ang kulay sa Oo. presyo. Pati ang gulaman, ganun din. Ano yan, kada piraso yung pagbenta nyo, no? Isang cup, kumbaga, Yes no? po, 5 5 pesos pesos ang po. isa. Pero chinachop, di ba dinadice naman yun? So usually, kung bibili kayo ng yung panggawa ng mga, pang isang pamilya, ilang piraso ng gulaman? Mga 5 pieces, ma'am. Mga 5 pieces, 25 pesos, mura na, no? Tapos maglalagay din kayo ng food color, kung gusto niyo pang mas maging makulay yung inyong ginataan, 10 pesos lang naman. At yung saba, 7 pesos kada piraso. So ako po ay mamimili ngayon, pipiliin ko ba yung green o yung parang hinog-hinog? Yung tama lang sa hinog, ma'am. Okay, so pagka hindi pa hinog, ilang araw bago? 3 days po. 3 days, so tama lang. Tapos patatamisin nyo rin naman eh, di ba? Okay. So, 60 per kilo naman kung gusto nyo bilhin. Ay, hindi, 60 per kilo yung sago pala. Whether small o big, yung gawa na. Yun po yung binili ni Ma'am Ling kanina. 60 pesos, ang dami na nun. Pwede rin naman yung bibili kayo na hindi luto. Magkano? Pwede, ma'am. 100 per kilo, ma'am. Mas mahal pero mas madami kayo magagawang sago. Kaya lang, kayo na yung magluluto. So, tatanungin nyo lang kay Ma'am Heidi kung anong gusto nyo. Ang pinipig, may kamahalan nun, 180 per kilo, pero magaan naman ang pinipig. Yes po, marami na po yun, ma'am. Opo, usually ang bilihan dito, ilang mga, quarter, 1/4? 1/4, ma'am. Mga 1/4 lang naman. Sarap ng pinipig eh, di ba? Yun yung parang meron siyang may crunch din. Yes po. Ang white sugar nasa 90 per kilo, ang brown sugar 80 per kilo, at ang langka, ito po yung medyo mataas, kung minsan medyo mababa. Maganda ang 500 per kilo ngayong presyo. Malinis na po yun, ma'am. Opo, saan po galing ang langka natin? Bicol. Bicol. Ang sarap, ang bango-bango. Yan ang paborito ko talaga sa sa ginatan. Kamote 80 per kilo din. So medyo pare-pareho yung mga crops do, except ang ube may kamahalan. Ito po. Yes Ito po. ang ube ninyo. 180 per kilo. So ano pa bang nagagawa sa ube bukod sa halo-halo? Halaya po. Yun. Ube halaya. Yung parang jam? Ihahalo sa pangginata. So may konting gata din yun. Tapos paano i-ano nyo muna, pakukuluan para lumambot. Oo, ma'am. Pwede na pala kayo gumawa ng sarili ninyong ube halaya. Ano po ang paborito ninyong sangkap sa inyong ginatan? Ano yung kailangan nandun?
Ubi, ma'am. Ube talaga. Para yung sabaw niya maganda ang kulay. Wow! Magiging violet siya. Oo nga. Ako lagi ko hinahanap yung bilubuli, yung parang mga ano. Yung galapong, malagkit na giniling. Meron din po ba dito? Meron po. Meron din. So lahat yun meron. At saka, gusto ko dito, eto, punta tayo dito. Iba-iba po ang kulay niyan sa loob. Opo. Ito po. Orange po. Yellow sa loob. Ito, puti at saka may halong violet. Ayun. So, puro kamote ito. Ito, Gabi, ma'am. gabi ito. Ito gusto ko to sa ginatangang halo-halo. Okay. At yung huli, Kamuting kahoy. kamoteng kahoy. So lahat ng klaseng root crops meron kayo dito. One-stop shop talaga itong kay Ma'am Heidi. Alam naman natin lahat yung halo-halo, pero ito yung challenge. Alam mo yung mga nabibili ngayon, yung talagang punong-puno ng sangkap na ganyan katataas na baso, di ba nasa mga 150 to 200 pesos na bibili niyo sa mga mall, sa mga specialty shop. Kaya namin ni Ate Heidi yan, di ba? Ang gagawin natin, gusto ko malaman, sa halagang 200 pesos, yun ang more or less yung mga gagastos niyo para dun sa mga malalaking magaganda mga halo-halo. Gaano kadaming sangkap ng halo-halo mabibili natin dito kay Ma'am Heidi at ilang baso bang magagawa natin? So simulan natin dito sa mga, ano ba to? Ito po yung pinipig. Pinipig po. Magkano po yung pinipig na to? 15 pesos. Ayan, 20 pesos. 15 to 20. Tapos itong sago, magkano yung sago na to? 15 pesos. 15 pesos. Kung gusto nyo makatipid pa, bilhin ninyo yung hindi pa luto. Di ba? Makakatipid pa kayo. Tapos meron tayong asukal. Ito, magkano tong asukal natin? Ano, ma'am? 24. 20, itong ganito. 14 pesos to kasi isang One-fourth, lang, ma'am. 1/4. Tapos, ang ating, naku, ito yung ube. Yes po. Oh, pero 40 pesos. kailangan tayo bumili ng ube dahil kailangan special, di ba? Kamote. Kamote. Ito, tsaka saba. Yung ate kamote is 15 pesos. Yung saba, 2 piraso, 14 pesos. Ito po yung tip ni Ate Heidi. Kung ngayon din kayo gagawa ng halo-halo, makukuha ninyo ng mas mura pa yung kamote at saka yung saba na yung yung bukas paluma sirana. po. Opo. Paluma. Magkano, kung paluma ito halimbawa, magkano Ano, ma'am? na lang? 1 peso na lang isa. Oh, di ba? Ganyan sila nakakamura. Yan ako yung mga nagbi-business dyan. Punta na kay Ma'am Heidi. Pakyawin nyo lahat ng mga palumana. Di ba? Ng saba, pati ng kamote. Magkano to kung palumana to? 20 pesos per kilo. 20 pesos per kilo. Usually, ang kilo niyan is nasaan? 80. 80. Yun na yung bagsak ng presyo. Ganyan po ang ginagawa ng mga business, di ba? Tapos yun lang ka, magkano? Ano, ma'am? 50 guhit. Okay, 100 grams. Tapos ito, 5 2 pesos. peraso. 5 pesos each. So, ito pa, sa halagang 213, nagpatawad na si Ate Heidi, 200 pesos, makakagawa tayo ng mga tatlo ng malalaki, no? Yes po. Yung maliliit na nakikita nyo sa mga fast food, yung nasa ibabaw lang naman yung laman, pampalamig lang talaga. Lagyan nyo maraming yelo, benta nyo ng, kaya yun ng mga 10 mga Baso. bowl, mga baso, na usually bibili nyo mga 40 pesos. Eh, di naka times 2 na agad kayo. Bilhin nyo pa yung mga palumana ng mga saba at saka ng kamote, siguradong ang laki ng tubo nyo na. Nakakatuwa isipin, Ate Heidi, na itong halo-halo nagsimula yan. Ang dami na may Japanese culture, yung mga Monggo doon natin natutunan. Tapos, dahil yung mga Amerikano gumawa ng mga ice plant dito, nung dumating sila, ayan na, nagkaroon na ng halo-halo kasi madaming yelo. Tsaka yung mga, di ba naglalagay ba kayo ng leche flan kuminsan sa inyong Kung special yung order, ma'am. special, di ba? Pero galing yan sa sa Spanish influence naman, yung mga matatamis, sa mga leche flan, yung mga preserved fruits, di ba, naghalo-halo na. Kaya, pero ngayon, sa atin, talagang Pinoy na Pinoy ang halo-halo. Okay, alam nyo na, pupunta kayo kay Ma'am Heidi dito sa Farmers Market, papakiwin nyo lahat ng mga paluma na saba at saka ng kamote, gagawa kayo para sa bahay nyo, tapos ibenta nyo sa tinda, or sa kalye nyo. Yung natira, nako, ang laking tubo niyan. Thank you so much, Ate Heidi. Maraming salamat sa inyo. Back to studio. Pwede na kami magsimulang maghalo-halo dito. Maraming salamat, Mami Chiki. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.